And So, pinipilay nila ang SMNI. Pinipilay na nila lahat. So, si Sara ngayon na isusunod nila. Di ba may ugong-ugong na i-impeach si Sara? Yes. Nakita ko na yung ano. So, mag-intay kayo after 2025. Okay? So, ang gagawin nila yan, kung magtagumpay yung impeachment, kung lumagpas siya sa House, Sara has the option to actually resign as Vice President kaysa ilaban niya to sa Senate. Okay? Yan ang unang battle cry nila after 2025. Impeach Sara. Mm-hmm. Hindi ba? So, tingnan natin kung paano, kung ano mangyayari. The Dutertes are now the new Marcos. And then the Marcos is the new Aquinos. The new Dilawan, no? The Marcoses are the new Aquinos. Diba? The Marcoses are the new Aquinos. Yan ang gusto nilang gawin. Alam nyo, itong si BBM, gusto niyang gumante sa mga nanggago sa kanya. Hindi niya magantihan ang mga Aquino kasi nga, ang jowa niya ay kamag-anak ng mga Kuwangko. Ni Cory, di ba? So ngayon, dilaw na dilaw yan. So ngayon, siguro, ang pinagbuntungan na lang nito ay itong mga Duterte, no? Siguro nagkaroon meron ng unholy alliance yung dilaw at pula. Alam naman natin na ang ang kalaban ng dilaw at pula ay Duterte. Hindi ba? So mag-a-alliance sila. So ngayon, tingnan natin kung anong mangyayari sa 2025. Aagawin nila yung Davao City. Trust me. They will make sure the Dutertes will no longer have Davao. Kaya ako, kung sa mga Davaoenos, mag-isip-isip kayo. Diba? This is really just about freezing the activities of KOJC. Sinasabi nila na ito ay related sa money laundering, whatever. Bullshit. This is related to the political activities of, diba? Sino nagko-control? Ha? Sino nagko-control? Hindi, kinokondemn nila yung flood control project. Nag-declare na sila ng war on corruption. Nag-declare na sila ng war on corruption. Pero retired generals ka dito, madam eh. So, retired nga eh. So, Kenyans are protesting against their government. Alam nyo, ang mga Pilipino, ayaw na niyang magprotesta. Siguro, pag may nanindigan ng mga kayumangging kaligatan, baka siguro ang mga tao manindigan din. Yung totoo at busilak sa kanilang puso. Actually, ang na-violate na dito is freedom of religion because they are violating... For KOJC, yes. The freedom of the KOJC members to actually, do their religious services without in peace. Diba? Kasi their freedom to to exercise their religious beliefs. Hindi ba na parang na parang ginagambala mo na yung, diba? Kasi yung ginagawa nila ngayon, instilling fear among the members of a religious organization. Yeah, exactly. So ano na yun? Mga church workers nila. Yeah, exactly. Paano na yung church service? Paano na yung nila? Wala na sa hulog yung nangyayari. Ang kasi niyan, you know what? I'm sorry, nakakagalit ha. As in, ako talaga kanina, yung post ko nga dito, tangina, minumura ko talaga si Bongbong Marcos eh. Kasi putang ina nyo! Ano to?
mahilig mag-human rights yan. Mga putang ina ninyo, asang kayo ngayon? Asang kayo ngayon? Yung mga concern na concern sa mga EJK, yung mga concern na concern sa mga kung ano-anong ano, asan kayo ngayon? Is this just... Parang si Raul to, payat po ako dahil po ako ay nag-intermittent fasting. I-try nyo po mag-intermittent fasting para kayo ay healthy. Hindi dahil sa ako ay nag-yosi. Nasa Pilipinas din naman ako nag-yosi ako, tumaba nga ako. May time doon yung kauuwi mo lang. Yung... Diba? Taba. Yung bumilog exactly. Yung face. Oo. Ganun lang yan. Nag-intermittent fasting. Ano to? Baka maging tulad tayo sa Bangladesh. I don't think so. I think kasi binili na nila Tambi at ang mga tao, pati na rin siguro ang ibang kayo maging kaligatan. Ano naman, halatang-halata na ang... Well, this is actually gaining control of every institutions in the country without declaring martial law. Diba parang itong sinulat ni Bobby Tiglao? Kahit isang mainstream media, walang nag-cover ng Cathy Binag revelations. Diba? Anong nangyayari? So, actually, wala nang masamang balita tungkol kay Bongo except yung mga lumalabas sa yung flood control. Pero, and then what you're gonna do about it? Hindi ba? Actually, I think they just don't want Duterte, VP Sara. Galit na yung mga yan. Siguro willing nilang tiisin lahat ng corruption ngayon. Wag lang maupo ang isang another Duterte. Oo. And because of that, tangina nyo, wala kayong dangal. Diba? Actually, yun lang ang nila, natatakot sila na Duterte uli ang umupo. Kaya ayaw nilang magsalita laban kay BBM. Nakakaloka nga yung may bagong survey, no? Ano to? Pro Duterte and pro Marcos. Na parang pero the same survey, parang 70% ata yung ayaw na walang ewan ko, tingnan natin yung Okta survey kasi yun ang nire-report nila, yung pro Duterte, pro ano ba yung, asa ba yung full survey ng? Kasi mabagal yung actually, internet. Wala nga sa website ng Okta Research eh. So, ano yan? Bakit wala sa ninyo? Wala sa website ninyo? Ito, ang sabi ni ang report ni Manila Bulletin, Marcos Okta survey shows Pinoy now understand what we are doing right. Dahil Rise lang, in sinabi, support among Filipinos. Hindi naman yan yung dapat tingnan yung approval. Diba? Asan yung approval? Ito yung kino-compare siya dun sa pro Duterte, pro. Kita mo, halatang itong na to. This is slanted yung survey, Hindi lang yung slanted. It's very fishy. Bakit ka biglang magkakaroon ng pro Duterte, pro Marcos survey? Oo. Parang hindi makatotohanan, 16%. What are you measuring there? Really? 16%? Oo. Mindanao? Ano yung wala ng Mindanao na pro Duterte? Parang, ang labo, pag ikinumpara mo yan sa approval rating ng ginawa ng Pulse Asia at ng SWS, ang layo be. Ito, 36% daw of adult Filipinos identified as pro Marcos, 16% pro Duterte, and 31% as independents. Ano yun? Parang, Ano yung wala sa kanilang dalawa? Tapos meron pa silang opposition, si Lenny naman. Hindi lang nilagay dyan. Paano naman naging opposition si Lenny? Ano yun? Pro Marcos, pro Duterte, and then opposition? Paano naging opposition si Lenny? Kakampi na nga nila. Nagigets mo?
Tapos, ito yung ano niya ha, ganyan. Pero pag kinumpare mo yung approval rating ng ginawa ng kasi makalapit yung SWS saka yung Pulse Asia eh. So, mas reputable yung dalawang yon. Di ba? Ilan yung ano sa Pulse Asia, tingnan mo. Di ba? Mikos yan. Tapos 16% including Mindanao? Huh? Baka naman isang area lang yun, girl. Oo. Tapos ginawa nila, ang layo. Bakit bigla nagkaroon ng pro-Marcos, pro-Duterte survey? Ano to eh. Alam mo, ang mga politiko, meron silang sariling survey na honest. Yung gusto lang talaga nila makita yung ano ng taong bayan. Na hindi yung na nila kailangan. Real deal. Yun ang hindi nilalabas. Hindi nilalabas yung honest. Diba? So, yun yung ano nila, yun yung mga pinapa-commission nila, first strat planning. Yes, pero dapat yun yung honest, wag niyo 'tong mamasahihin. Gusto lang talaga namin malaman yung totoo. Diba? True. Ayun. So anyway, ayan, nakakaloka. Napanood mo na yung napanood mo na yung bagong interview ni Cassie Binag. Yes. Yung sanabi niya na kasi ito parang dinamay na ni Cassie yung mga anak Parang hindi pa rin kayo magsasalita. Kasi grabe yung pasabog ni Cassie. Yung anak niya, nag-addictus benedictus, ang kasama sa pag-okay ng mga anak niya, etong mga anak dalawa sa mga anak ng first family. 'Di ba? Wala pa rin tayong pa-task force diyan, Ben Horabalos? Hindi, wala may magta-task force. Pero agree ako kay Jojo. Yung nasa Hong Kong. Agree ako kay Jojo kasi sabi niya, ilabas na lang kasi yung USB. Bakit kailangan may mangyari pa sa'yo bago ilabas? Tingin pa. Oo. Ako nag-agree ako dun kasi tuwing mag-i-interview ka tapos babagatin may USB ako. Ba't di mo nalang ilabas? Maglabas ka. Di mo naman kailangan ilabas ang lahat ng laman dun Pwede mo naman ilabas yung mga pulveronic sessions. Sabi mo lang. Yung mga pulveronic sessions, hindi ba? Kasi sabi ni Cathy, binibigyan pa rin niya ng pagkakataong umalis yung mga nandoon bago ilabas. Pero parang, ako na parang, para saan? Para saan pa? Bakit kailangan pa nilang umalis dahil mahal mo sila? Mamimili ka, Cathy. Ang bayan o yung mga gusto mong proteksyonan pa na nandun na katabi pa? Di ba? Kasi, actually, yan yung problem. Diyan nagkakaroon ng question sa intention loss on their hands. Well, maybe. The rest of AFP. Kasi parang, well, maybe they want it to happen. Maybe that's what the pulveronic government wants to happen in Davao. Magkaroon ng ganyang kaguluhan para pwede silang mag-declare ng state of emergency sa Davao City. At i-place nila yung Davao City under martial law. Hindi ba? Could be. Hindi ba? Hindi ba mga neng? Oo. Di pag nakapag-declare na sila ng state of emergency dyan, ng martial law, baka pwede na nilang i-control kung sino magiging mayor. Mag-install lang kanila. Yeah. Hindi ba? Alam mo, the bottom line here is tanggalin sa political scene ang mga Duterte. That's all there is to it. To remove the Dutertes from the political scene para tuloy-tuloy ang ligaya.
Oo. Ganun lang kasimple yun. Hindi mo nakikita, this is like corruption with a vengeance ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Because Diba? they cannot do a lot of things during nung panahon ni PRRD. Yes. Like for example, yes. the Enrile losing collections because the licenses of Pogo were obtained from PAGCOR rather than INCESA. Yung mga ganung bagay. Yes, diba? saka bumaba ang ano. At meron ni-reject si PRRD na 90 billion ba yun or 80 billion na insertion. Di ba? Yes. Binito niya yun. At proud pa doon si Senator Lacson na binito ni PRRD yung insertion na yon. Ngayon wala nang pakialam si ano bang nickname, si Hello Kitty. Wala nang pakialam si Hello Kitty dito sa mga nangyayaring to. Kasi nga nakikinabang din silang pamilya sa smuggling, sa kung ano-ani. Hindi ba? Kaya nga ito is actually magaling si Hello Kitty. Magaling si Hello Kitty na alam niya kung sino yung mga ito yung kailangang bigyan ng pabor. Di ba? Una, binigyan niya ng pabor ang mga mayayaman. Friends niya. One, binigyan niya ng pabor ang mga kongresista. Di ba dati ang usapan niyan, sa kickback, napababa yung kickback ng 10%. May kickback pa rin, may corruption pa rin. Pero napababa ng 10% to 15%. Ngayon, ang kickback ng mga congressman sa mga projects, umaabot na raw ng 40%, mga bakla. Kaya tingnan nyo, hindi na matatapos-tapos ang mga infra. Ang budget, pero hindi natatapos ang projects. Oo, di ba? Tapos, ano pa ba? In danger pa tayo na maging proxy war site ng US at ng US laban sa China, hindi ba? Yan ngayon ang nakaambang. Yung mga nakikinig sa amin na kayo mangging kaligatan. Kung may nakikita po kayo na napapunta na tayo doon or ganyan, baka gusto nyong bigyan kami ng informasyon para ma-expose ang public. Alam naman namin na hindi kayo pwedeng mag-expose ng kayo lang. Correct. Oo. Baka pwede nyo sa aking ibigay or kay Joey, hindi ba? O, di ba meron na nga DND employee na nag-leak ng kasinungalingan ng Department of National Defense at ng Department of Foreign Affairs tungkol sa disinformation campaign ng US military no pandemic. Ba't hindi nyo na ituloy-tuloy? Ano ba, hintayin nyo pa bang magkaroon uli ng bangbangan? Dapat itodo nyo na yan. Hindi ba? Ikaw ba, Joey, may naririnig ka mga bulong-bulungan mula sa ating mga kayumangging kaligatan tungkol dito? O nga So, ano nang meron pala akong question, Sas. So, yung Court of Appeals, di ba, finreeze na yung assets ng KOJC, so, pati yung SMNI. So, does that mean na probably this is a question for SMNI people to answer, no? But does that mean na it's possible na mawala sila sa air, mawala sila completely kasi kung frozen wala nang budget. Hindi sila actually they will be immobilized because of money. Wala silang pansweldo sa tao. Pero ang weird kasi that's the account of the corporation and the account of Suara Sub. Yeah, and the other one is the account of the religious group. Yung sa religious group, how can you freeze an account of a religious group? That's already you are already stepping on religious freedom. True. Kasi nga di ba may corporation soul na sinasabi? Kasi yung
yung kagaya halimbawa, can you freeze the account ng Roman Catholic Church or ng Iglesia ni Cristo? Oo, because of priests who were actually engaged in child molestation. Yes. O kaya yung account ng parokya. So for example, kung saan nandun yung priest na yon. So yung mga accounts related sa parish, pinrose mo na yon. So that would, in effect, deny yung mga worshippers, di ba, Sasno, of their freedom to actually practice their religion. Yeah, exactly. That is unconstitutional. Yun ang kagaluhan, di ba? Can you imagine, you have a lot of Catholic priests and engage in a lot of hanky-pankies. Well, wala nga napaparusahan dyan, no? Because of the very powerful Catholic Church. But if you're going to go by the logic, hindi mo kinakasuhan. And kung kasuhan mo man, ba't hindi mo ipa-freeze ang account ng simbahan? Pero kung may personal account yung halimbawa yung priest, no, na siya yung siya lang. Ito kasi ang nasasakdal ay si Kibuloy. Ngayon, isinama na nila lahat. Oo nga. Ang dami na nga, may money laundering, may ganyan. To be honest, this is really just about freezing the activities of KOJC. Sinasabi nila na ito ay related sa money laundering, whatever. Bullshit. This is related to the political activities of, diba? Yun. Ang ano ko dyan pa nga is Court of Appeals pa yung nagbigay ng order, no? And to me, dapat pa ng Supreme Court yan, di ba? Yeah. And to me, this really casts a doubt sa justice system sa ating bansa. Kasi nga, alam mo yun, na napakalinaw naman sa batas kung sa Constitution natin, di ba, na you know, sacrosanct yan yung freedom of religion. And what they're doing there, in effect, is to deny the worshippers, you know, kapag ka na-freeze yan, so ano mangyayari dun sa mga church? Makakapasok pa ba sila sa loob ng kanilang mga places of worship? Hindi ba? So halimbawa, yung mga miyembro nila na nasa mga malalayong lugar na nakaka-access lang ng teachings ng religion nila through television, through SMNI for example, or through other so pati yun mawawala, no? Diba? So I mean, nakakalungkot na yung nangyayari sa ating bansa, no? Nakakalungkot na yan. Kasi kung kaya nilang gawin yan to people like Kibuloy, to PRRD, you know, to sa mga tao na mas powerful kaysa sa atin, what more pa sa atin, di ba? Kaya nilang gawin yan. Nakakagulo. Naguguluhan ako sa mga statistics. Kasi ito, tinitingnan ko sa Observatory of Economic Complexity. Yeah. Okay. So, latest trends. Anong country tinitingnan mo, Sas? Philippines. Okay. So, latest trends. In May 2024, Philippines exported 6.33 billion and imported 11.6 billion. Okay. So, compared to May 2023, noong May 2024, nag-decrease ng $201 million ang ating export. So, from 6.53 billion, naging 6.33 billion. Okay. So, nag-decrease din ng import, pero maliit lang. So ang naging top export partner na natin ay US and then Hong Kong. Oh, bumaba na. Naging Hong Kong is still China. Ba't ba nila pinaghiwalay pa to? I know. Well, you have sa imports, no? So you have US, China, Hong Kong. Actually, if you add China and Hong Kong, ang exports natin, kaya siya nag-decrease because nag-decrease tayo sa China. By
24.8%. Malaki yan! Malaki yan, Sa ano rin? That's 280 million, no? Ang dinecrease ng exports to China noong May 2024. But this doesn't add up. Kasi, bakit 201 million lang yung overall? Ang weird naman itong, growth pala yung tinitingnan ko isa. So, lahat nag-decrease. So, nag-decrease ang China, Netherlands, France. Nag-decrease tayo sa integrated circuits kasi ang number 1 talaga natin dyan. China. Pati semiconductor devices. Oh! Asa na si Dr. Bato? Bakit ako iniwan? Nandito, I'm here. Bakit mo ako iniwan? Hindi, nandito. Walang iwanan. Sana nandun ako nung nag-role-playing kayo dun sa pulburon, dun sa bahay. Alam mo, tawan-tawa ako dun sa video na yun. Grabe. First time ko nakakita ng political vlog na nagkaroon ng role-play. Ang galing. Hindi, ang ano kasi niyan, alam mo, kaya nila ginaganyan ng SM. Again, gusto nilang burahin ang mga Duterte saan? Sa political scene. That is all there is to it. So pinipilay nila ang SMNI. Pinipilay nila lahat. So si Sara ngayon na isusunod nila, di ba may ugong-ugong na i-impeach si Sara? Yes. Nakita ko na yun. So mag-intay kayo after 2025. Okay? So ang gagawin nila yan, kung magtagumpay yung impeachment, kung lumagpas siya sa House, Sara has the option to actually resign as Vice President kaysa ilaban niya to sa Senate. Okay? Yan ang unang battle cry nila after 2025. Impeach Sara. Hindi ba? So, tingnan natin kung paano, kung ano mangyayari. I mean, if by all indications, they have the numbers sa House eh. They have all the numbers. Sa Senate, ngayon sisiguraduhin nila sa Senate. Ay, syempre, nasa kanila ang Smartmatic. Hindi ba si Tolentino Senator Tolentino po ay sumakabilang parlor na. Wala na. Alam nyo, the Dutertes are now the new Marcos. And then the Marcos is the new Aquinos. The new Dilawan, no? The Marcoses are the new Aquinos. Diba? The Marcoses are the new Aquinos. Yan ang gusto nilang gawin. Alam nyo, itong si BBM, gusto niyang gumante sa mga nanggago sa kanya. Hindi niya magantihan ang mga Aquino kasi nga, ang jowa niya ay kamag-anak ng mga Kuwangko. Ni Cory, di ba? So ngayon, dilaw na dilaw yan. So ngayon, siguro, ang pinagbuntungan na lang nito ay itong mga Duterte, no? Siguro nagkaroon meron ng unholy alliance yung dilaw at pula. Alam naman natin na ang ang kalaban ng dilaw at pula ay Duterte. Hindi ba? So mag-a-alliance sila. So ngayon, tingnan natin kung anong mangyayari sa 2025. Aagawin nila yung Davao City. Trust me. They will make sure the Dutertes will no longer have Davao. Kaya ako, kung sa mga Davaoenos, ay mag-isip-isip kayo.
Diba? Ano to, tandaan nyo? Mga politiko na yan, wag nyo na vote. Ay, ang tanong, magkakaroon ba ng botohan? Magkakaroon ng botohan, pero yung boto nyo ba, may bibila. Pero historically, SAS talaga, pag midterms, malakas ang administration eh. Historically. So, hindi. Hindi rin. May nakakapasok din. May nakakapasok sa senatorial, for example. No? Nung Pinoy, mahina ang administration nun eh. Nung panahon ni Duterte, doon malakas ang administration kasi na 8 diretso inidoro sila. Ngayon, bumabalik na sila yung mga na-flash. Nag-a-shall return na sila. Ako talaga, no? I think the country right now is in a very perilous situation. Ako kasi ngayon, I wanna wait and see eh. You know, I think ang pinakamalaking laban natin dito, yung maging proxy war tayo ng US eh. No? Kahit sabihin niyo pang si Trump ang umupo dyan. All the bases are set. Kita nyo? All the bases are set. Deep state na sasa nagpapatakbo kasi eh. Oo, deep state. Parang sabihin nyo na, hindi yan gagawin ni Trump. No. Hindi naman US yung lalaban eh. Pilipinas. Hindi makikipaggera yung US, yung Pilipinas ang ilalaban. Di ba? Nandiyan na yung EDCA, diretso na yan diyan. Ang kailangan lang gawin ni BBM, siya ang lumaban eh. Wala namang magagawa ang US kung lumaban ang Pilipinas, kailangan niya magbigay ng diba? Si Bush, yung US ang hindi lalaban. Okay? Kung si Trump ang umupo, hindi na siya lalaban. Wala siyang pupuntahang gera. Ganoon din naman si Biden eh. Wala namang gerang nilabanan si Biden eh. May gera bang nilabanan ng US nung panahon ni Biden? Puro proxy. Puro proxy. Nagbigay lang siya ng pera. Yung Ukraine, ayaw na magbigay ni Trump ng salapi. Ayaw na niya. Okay. Kung ayaw niya na magbigay sabi niya, hindi na siya magbabigay ng salapi kung hindi makikipag-peace deal itong Ukraine sa Russia. Hindi ba? Anong ibig sabihin nun? Nabigay na yung pera eh. Oo. Nabigay na yung pera. Teka, Sas, meron lang akong question sa iyo. No? Yung sa Bangladesh, so nagkaroon ng bagong gobyerno ngayon, nagpo-form sila ng bagong government, nagkaroon ng revolution. Do you think it has the hallmarks of a US backed regime change? Kasi si Sheikh actually, parang sino bang yung si Muhammad Yunus ang gusto nilang ilagay. Di ba nakulong to? I know. Si Muhammad Yunus ang gusto nilang ilagay. Ito na siya ang head ng interim government. Oo. Nakulong to for corruption eh. Yes. So napalaya siya. Oo, so I think the other day yung court na inacquit siya, parang ganon. Parang Pilipinas style biglang nagkaroon ng court order, acquitted ka na, and then siya na ilalagay na siya na nga yata ang interim na parang head of government dun sa sa Bangladesh. Okay. Siya na ngayon ang kasi naalala ko, nabanggit mo noon na in any revolution, kailangan ng external legitimacy. So kumbaga yung bagong government, i-recognize yun ng Family of Nations. Sino nag-recognize? So that's the question. So kung recognize ba si Muhammad Yunus? Ang interim government, New Bangladesh.
government recognition. Mukhang meron tong US hand. Yun na nga eh. Kaya I ask you that question because I have a feeling that it smells like a deep state operation, no, na nagkaroon ng kasi yung issue sana mo pinagmulan lang ng issue nung revolution na yun was yung quota sa government service na kumbaga merong porsyento yung government nila mag-hire dun sa mga families nung nag-participate sa revolution ng 1970s. Okay. Alam mo pwedeng mangyari ito sa Pilipinas, ha? And that's why I ask you that question. Pero ang gagawin nila is hindi si Sara ang iuupo. Yes. Kasi hindi to Sara. Kasi hindi na, bakit interim? Pwede naman yung it's a coup d'etat. Ito nga yung kinakatakutan, no? Kung magkaroon ng coup sa Pilipinas. Sigurado bang si Sara ang iuupo? Kung ang sabi ng US, ang iupo nyo dyan, sige bo. Kailangan bata namin. Bata namin, di ba? And I have a feeling sa Bangladesh, si Muhammad Yunus has the blessing of the United States. Sandali, titingnan ko yung global recognition. Kung sino na mga nag-recognize. Parang ang weird. Nakulong to dahil... Yes. Nakulong nga. Nagpunta siya ng UK yata or France. I forgot kung anong country. Doon muna siya. And then, napanood ko sa news yesterday na nasa airport daw siya. Sabi niya na, I'm coming back home, blah, blah, blah. To help the country. Sabi ko, aba? Diba? Anyway, kasi sa amin sa economics, si Muhammad Yunus is yan ang considered na parang naging father ng microfinance. Yung konsepto ng microlending. So, siya yung credited siya dyan. Yes, pero bakit siya yung inupo? Exactly. Parang tingnan nga natin kung sino na nag-recognize dito sa interim government. You need a recognition. So, sino na mga nag-recognize? Tingnan mo nga kung sino mga nag-recognize. Global recognition, interim government. By the way, ang kanyang role is chief advisor ng interim government. Yun yung kanyang... Hindi, siya na ang head. Siya na ba ang head? Oo. Oo nga, head of government, correct. Head of government. Siya na ang head ng interim government. So, who recognized this interim government? Yan ang tanong. Okay, ang sabi dito, sabi dito sa Times of India, US urges calm restraint, welcomes interim government in Bangladesh. So, winelcome lang. Nino? The United States on Monday called for calm and restraint and welcomed the announcement of interim government in Bangladesh after the country's Prime Minister Sheikh Hasina resigned and fled following the protests. So, yung word dito is welcome. So, US pa lang? Ha? US pa lang? So, US yung nakita ko. Kasi specific yung sinearch ko US eh. Parang there's something fishy.
Something fishy. Oo. Tapos yung napanood ko sa news, I think BBC yata yun. May in-interview sila ng mga youth leaders, no? Parang mga youth leaders, sila nagsabi, we want Muhammad Yunus to lead our country. Parang sabi ko, I mean, who are these people, na binigyan ng platform ng BBC to say that? I mean, it's really strange. Siya pala ang #1 founder ng Clinton Foundation. Si Muhammad Yunus? Oo, isa sa mga #1 founder. Ayan na. Deep state na nga yan. Oh my goodness. Anong interest ng US sa Bangladesh? Well, tingnan natin kung ano magiging stand ni kasi ang Bangladesh kasama to sa BRI Critical tong Bangladesh sa BRI. Tingnan natin kung sinong unang bibisitahin ni Muhammad Yunus. I have a feeling India, syempre. I just have a feeling kasi yun talaga. Syempre India. Pero aside from India, tingnan natin kung Beijing yan or Washington. Or London. Well, we'll see what By the way, Sasa, little bit of connection sa Bangladesh. Yung tatay ni Sheikh Hasina, inassassinate yan. Yeah. So, yun yung founder siya yung founder ng country, ng Bangladesh. And yung assassin niyan, Sas, nagpunta dito sa Canada. Yung assassin, pinapasok ng Canada kasi nga ang issue was that pagbabalik yung assassin sa Bangladesh, death penalty ang magiging parusa sa kanya. It so happened, yung pamangkin nung assassin was my classmate. Classmate ko yung pamangkin nung assassin. That's why I know. Classmate ko talaga. And he was telling me like the story. I mean, matagal na yung friend ko, matagal na dito sa Canada, pero yung uncle niya fled to Canada I think it was in the late 70s yan. Kasi nga hinahanap na siya ng authority sa Bangladesh. Sipin mo pinapasok sa Canada. Hanggang ngayon, dito sa Canada yung assassin. Alam ko kasi nakatira. Walang problema sa Canada yon. Inalaw nila. Okay. Ang weird naman, meron ako dito binabasa interview. Sabi, yung Jamaat-e-Islami led upheaval potentially backed by Pakistan, China,